Hello, hello, Aris Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading para po sa inyong November 2025. So Aris, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Tower card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Five of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Temperance card. Interesting. In the area of what's affecting current energy, meron po kayong Queen of Wands. In the area of your near future, meron po kayong Seven of Cups. Ooh, maganda to. In the area of your challenge for the month, you have the Nine of Swords. In the area of your fortune, you have the Knight of Swords. Wow, napakaganda nito. In the area of your challenge, divine messages, meron po kayong Four of Cups. At ang outcome nyo po for the month, bago tayo tumulay ng December, ito po yun, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. So kung napapansin nyo, medyo malat po ang inyong lingkod dahil sa trangkaso ito. So may trangkaso na ba ang lahat sa paiba-ibang weather system sa atin? So ingat po ang inyong mga kalusugan, okay? So, bago ko po ito basahin, thank you muna Aris for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, yan lang po yung talagang makakatulong sa akin every time po na meron tayong free reading. So, maraming salamat po sa support nyo and for not skipping the ads. Okay po, thank you po. So, at the bottom of your deck, you have the Five of Cups. Okay. Your spirit guides are telling you, Aris, this time, that panahon na daw para tayo ay mag-move on. Panahon na daw para tanggapin natin yung mga bagong bagay at panahon na daw para tapusin na natin yung pananalig natin sa mga bagay-bagay na tapos na. Sa mga bagay-bagay na wala nang magandang dulot for us. Okay? Your spirit guides are telling you may magandang paparating, kaya wag mong isakripisyo yung kaligayahan mo para sa mga bagay na tapos na. Na hindi mo na pwedeng balikan, hindi mo na pwedeng hangarin ulit, at hindi mo na pwedeng yakapin pa because lumipas na. Your spirit guides are telling you, time na for you to anticipate better things, okay? Hindi pa huli ang lahat. Magbabago pa kapalaran mo. Kung ikaw ay nalulugmok from something, meron kang pinanggalingan na medyo masakit, disappointing, hardship, makakaasa ka na it will change for the better. Okay? So, good for you. Maganda to. So, be hopeful, be positive, everything will be fine. Especially at the center, you have the Tower card. This is your whole energy for the whole November, Aries. Your spirit guides are telling you na magbabago na ang lahat. Okay? Inaalis daw this time yung mga bagay na hindi para sa'yo. At yun yung mga marirealize mo this month. Parang, kaya pala hindi nag-work out tong bagay na to because dahil dito. So yung mga dahilan, yung mga rason, yung mga elemento, yung mga ingredients na factor pala kung bakit hindi gumagana yung isang bagay before ay lalabas this time. And panahon mo to para itama siya. For example, na-realize mo kaya pala hindi kumikita tong negosyo na to dahil sa isang bagay. So yung isang bagay na yon, pwede mong baguhin, pwede mong tanggalin, and then may realize mo, okay, now gumagana na. So, let God rearrange things. Let God made you see. No? Hayaan mo ipakita sa'yo ni God kung ano yung mga bagay na dapat mong makita para mabago mo pa. At kung ano man do yung mga nababago, daanan mo lang, tanggapin mo lang, let it go, let it flow, and i-accept mo siya. Because karapatan mong makita at karapatan mong malaman kung ano yung mga bagay na dapat mabago. At kapag nabago na yan, diyan mo talaga makukuha na yung dire-diretsyong pag-andar. Okay? So, hopefully natatanggap mo tong reading ko kahit napaos ako, Aris, ha? Hang on tight there. Okay, I'm doing my best para i-share sa inyo ang inyong reading for the month. Okay? So, clarify natin si Tower card. Siya nga pala, Aris, saan po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo nanonood ng ating reading? Comment down below and share kung saan po kayo nanonood today. Okay? The Tower cards being clarified by
The Six of Pentacles, yes. Sabi ng yung spirit guides, ngayon makikita mo na kung saan mo nilalaan yung isang bagay at wala ka nahihita, tatanggalin yun ni God. Tapos kung saan ka naglalaan ng maraming effort, doon ka magwawagi. Because this equal give and take, okay? Equal give and take ito kung saan mas ipaparealize sa'yo ni God this time kung saan mo dapat ilaan yung effort mo this time. For example, nagalaan ka ng effort sa isang activity o sa isang bagay na lumalamon na marami mong oras and then baka mag-fail ka doon o walang mangyari. Doon mo marirealize na, okay, hindi ko pala dapat paglaanan ng oras to kasi wala pala ako mapapala dyan. Move on ako dito. So, nililinya ka ni God. Parang, kung ito yung dadaanan mo ruta, sabi niya, hindi dyan anak, dito tayo. So, parang siya mismo gumagawa ng paraan para ma-realize mo na wag ka maglaan ng oras o ng effort o ng time o ng money sa isang bagay na hindi para sa'yo. Parang ganon. So, yan ang kailangan mo isa-isip this time. Okay? In the area of what you want, you have the Five of Pentacles. Meron kang dalawang 5 dito, 5-5, telling you now is a time for change. Okay? Panahon na para baguhin mo yung pananaw mo sa mga bagay-bagay para once and for all, umabante na si Aries. With the Five of Pentacles here in what you want, kitang-kita ko yung pagnanais mo na makabangon from something. Whether makabangon sa failure, makabangon sa failed relationship, makabangon sa maling pangarap na nauwi sa wala. At ngayon, iniisip mo, paano ko to gagawin mag-isa? And some of you, naramdaman ko na you feel so alone. You feel like nobody is there to guide you, to support you, to assist you. And wala kang choice kundi panindigan or to stand up and move forward. Pero sa path of moving forward, napakahirap, no? Parang, ano ba, lahat na gusto kong gawin, lahat na gusto ko i-try, pero wala pa din. Your spirit guides are really telling you, may ibang paraan. Meron kang makikitang bagong option or bagong ruta or bagong pagkakataon na muling magpapaningning sa'yo. And you're gonna realize, may chance pa ako. May moment pa ako. So, nakita ko rito, don't lose hope. Kung nahihirapan ka ngayon, change is coming. May darating sa'yo na bagong bagay. Kaya, wag mo nang panghinayangan pa yung mga bagay na wala na. Yung mga bagay na kapos na. Okay? The Five of Pentacles. The Two of Swords, yes. Now is the right time for you to make up your mind. Okay? Alam ko na hindi mo alam kung paano mo gagawin ang isang bagay o kung lalarga ka na ba sa isang destiny o isang journey na medyo mahirap pero ito yung only option ko o mananatili ba ako sa isa at ihintayin ko na lang to pero parang wala na talaga parang upos na pagod na parang wala nang mahihita pa dito tapos na. So, your spirit guides are telling you, you need to make a decision. Okay, kung stay ka pa ba dito o move on ka na para mapatid na yung struggle mo. Okay? In the area of what you need, you have the Temperance card. Siya nga pala, Aries, since ito ay monthly reading, you can use my comment section as your manifestation board. Okay? Isulat mo sa baba yung mga wishes mo, mga I claim this, I claim that I will have blank this month, o kaya I manifest to have this blank this month. So, ilagay mo yan, it will come true. Writing your manifestation is one way to manifest it. Okay? So, Temperance card, in what you need, kailangan mo dito ng pasensya. Okay? Because meron kang mga readjustments na kailangan gawin sa buhay mo. May mga pagbabagong mga magaganap, especially sa mga pagtulay mo sa tagumpay ng buhay mo. At meron kang mga bagong aasikasuhin na potensyal na magbangon sa'yo o potensyal na magtungo sa'yo sa level up ng life mo. So ngayon, your spirit guides are telling you, pasensya, pagkatsaga, i-keep mo yung harmony sa paligid mo. Dapat wala masyadong kaaway, walang kagalit, no? Umiwas ka sa gulo, umiwas ka sa conflict para maparatili mo yung focus mo sa inaasikaso mo. Okay? Temperance card, i-clarify natin.
Sino sa inyo ang katulad ko today na may trangkaso, may sipon, may ubo, dahil mamaya uulan, mamaya maaraw, naku, hirap-hirap sa katawan. Temperance card is being clarified by the Ten of Pentacles. Yes, wow. Sabi na yung spirit guides, kung talagang nakita mo na this time around na itong bagay na to ay pangmatagalan, itong papasukin mo na bagong bagay na may equal give and take, na babago sa lifestyle mo o sa buhay mo, na para bagang eto na yung moment mo na itama ang lahat, long term daw yan. No? Pangmatagalan yan. Kaya, importanteng pagtyagaan. Importante na may disiplina ka na gawin to, asikasuhin, buhisiin, pagtyagaan. Kung may problema, tiyagain mong ayusin, hands-on ka, no? Kasi ang epekto daw niyan ay pangmatagalan, Aries. So, do your best. Huwag mapagod, huwag mairita, huwag mataranta. It will be good for you. Okay? So, congrats po. In the area of what affecting your current energy, you have the Queen of Wands. Si Queen of Wands, sinasabi na yung spirit guides na this time around, ramdam niya na ang lakas ng loob mo to try more. Okay? Because things are changing, and dito, para bagang sinasabihan ka na yung spirit guides, you have no other choice but to be brave. Okay? You have no other choice but to trust yourself and put your foot forward at lumaban. Because kapag ginawa mo yun, darating yung bagong dalawang opportunity na naghihintay din para sa'yo. Narinig ko, you need to be aligned with the new opportunity. Ano ibig sabihin nun? Kapag dumating yung oportunidad, tapatan mo siya. So, example, gusto mo maging singer, like itong ginagamit na example kasi napakaganda. Gusto mo maging singer, pangarap na pangarap mo. Pero merong audition sa mall, maging singer, ganyan-ganyan. Tapos ikaw, ayaw mag-audition. Sabi, ayoko, nahihiya ako, baka mag-fail ako, baka pagtawanan ako, baka i-reject lang ako. So, hindi mo tinatapatan yung dumadating na biyaya, particularly pertaining to your dream, di ba? So, tapatan mo dapat yung dumarating na manifestation ng dream mo. So, parang ganun. So, pag dumating yung bagong opportunity, dapat ikaw handa ka. And with the Queen of Wands here, with the Queen of Wands here really is telling you na may lakas ka magaling ka mahusay ka, kaya mo to So, with things are changing this time at marirealize mo na kung saan mo dapat ilaan ang effort mo, kung saan karapat dapat ilaan yung sarili mo, doon ka magkakaroon ng lakas sa loob na, ay, para dito ako. Ay, ito ang dapat ko i-prioritize. Parang ganyan. So, lalakas ang loob mo. Kasi parang malilinaw na sa'yo Lilinaw na sa buhay mo yung karapat-dapat at ano yung hindi. At doon ka maglalaan ng maraming time, energy, and positivity. Okay? The Queen of Wands is being clarified by the Tower card. Wow, dalawang beses lumabas ang Tower card. You are really on to the new timeline of your life, Aries. Kitang-kita ko yung pagbabago sa buhay mo this time. Kung talagang struggling ka at gulong-gulo ka sa buhay, pero na-figure out na kung saan ka talaga nakalinya, ano yung bagay na talagang swak para sa'yo, doon magsimulang magbago ang lahat for you. Okay? Because go-getter ka dapat this time Mag-try ka lang. Subukan lang natin. Baka eto na yun. Try lang natin. Baka swak sa akin yan. So, pag na-try mo, mararamdaman mo to Parang, okay, kaya ko pala to. Doable pala, reachable pala, push ko kaya. So, it will be intuitive para sa'yo. Mararamdaman mo to kung para sa'yo to. And doon magsisimula ang pagbabago. Okay? In your challenge, you have mental contest. Strength isn't from winning. Struggles define strengths. Control, power, and repressed. Okay, sabi ng yung spirit guides na hindi manggagaling ang tagumpay mo sa magagandang bagay lang. Talagang susubukin ka ng panahon. So, kailangan ikaw matalas ang isip mo at matibay ang loob mo na once malagpasan mo yung mga problema, doon ka talaga magwawagi. Walang nagwawagi na umaatras. So, kailangan talaga ikaw
yung utak mo, yung puso mo, damdamin mo, malakas. Na ano man ang mangyari, ilalaban ko to. Okay? Now, the message, you have no boundaries, difficult to establish healthy respect, take care to ensure your needs are met. Okay? Sabi rito, naglaan ka doon ng boundaries against other people. Um, narinig ko na maraming tao sa buhay mo ang parang inaapakan ng boundaries mo, chinichismis ka lagi, o pinapakailaman ka. Ngayon, maglagay ka daw ng visible boundary against other people para hindi ka nakayan-kayanin pa. Okay? In the area of your, may future pa pala. Near future. Nandito agad ako, mamaya yan. In the near future, you have the Seven of Cups. Okay, ba't ako tumalon dito? Seven of Cups. Sorry, trangkaso to. May trangkaso po ako today, kaya ako lumalaktaw. Sorry, balik tayo dito. With the Seven of Cups in your near future, your spirit guides are telling you, huwag ka mag-alala. Kung ngayon ay tinatama ni God yung mga bagay na malabo, yung mga bagay na hindi swak para sa'yo, darating din sa'yo yung kalinawan in the near future at malalaman mo talaga yung hand-picked na era o pintuan na para sa'yo. So ngayon, daanan mo dito yung pagbabago. Sabi mo, God, ano ba yung para sa akin? Sige, baguhin mo. Sige, i-arrange mo. Once na i-arrange na ni God at ma-realize mo, dito pala talaga ako. Kaya pala, anong katok ko doon, walang nagbubukas, ito pala yung para sa akin. So, the clarity will come to you in the near future. Probably 7 days, 7 weeks, 7 months. It will be guaranteed okay na yung daan. At ang payo sa'yo na yung spirit guides in the near future, once malaman mo na yung right door for you, sunggaban mo. Because Knight of Cups here, and Knight of Swords here is really telling you, sunggab, grab it, get it, kasi it's for you. So, nakita ko dyan, sabi na yung spirit guides, take your vision into your reality. Dapat kung may plano ka na to move forward, naka-move on ka na from the past, ready ka na tumulay sa bago. Okay? At handa ka kang hakbangan siya with conviction, with paninindigan. Okay? Seven of Cups. The Three of Cups. Sabi rito, huwag kang mag-alala. The people around you will support you, will guide you, will be your moral support para makayanan mo to. So kung nalilito ka sa mga pintuang papasukin mo, huwag kang mag-alala. May mga karapat-dapat na tao na aalalay sa'yo. Okay? So no worries. Feeling ko, they will also celebrate with you once na maging successful yung initial step mo sa pag-abot sa unang pipiliin mo in the near future. Okay? So, huwag kang mag-alala. Mag-settle din yung confusion at malalaman mo yung pintuan para sa'yo. Inom lang ko water ha. Wait lang. Okay. In your challenge area, you have the Nine of Swords. Nine of Swords, halo-halo daw sa emosyon mo, sa isip mo, yung duda, takot, negativity, anxiety, stress. Marami kang mga alalahanin this time, Aries. Ramdam ko na problemado ka sa pera, problemado ka sa love life, or sa paligid mo. And you can't seem to find the right answer, You can't seem to find the right step forward. And your spirit guides are telling you, kaya mo yan. Okay? Pasasaan ba't mawawala din yan? Mawawala din lahat ng problema mo. Ngayon, kapag hindi kayang ma-solve, let go mo. Bitawan mo. Kasi kapag binitawan mo, bigla-bigla aayos yan. Okay? Kaya hindi mo siya maayos-ayos kasi nakagrip kang masyado. Masyado mong hinahawakan to the point na hindi ka makapag-isip ng tama. So, kapag binitawan mo yun, sobrang sakit ng ulo mo, diyan lilinaw ang isip mo. At papasok na yung kalinawan. Okay? Believe me. Yan yung secret para ma-solve minsan ang problema. Bitawan mo. Kapag binitawan mo, doon ka talaga marerelax eh. Para sabi mo, sige na nga, let God na. Let God and let live. Parang ganyan. So, you will get the right answer. Don't worry. Okay? Narinig ko rin dito na parang may mga papasok daw na opportunity sa iyo eh. Pero baka maharangan gawa ng mga worry mo, mga stress mo. So, wag ka papastress. Okay? Daanan mo lang yung problema pero wag mo hayaang lamunin ka ng problema. Okay? Nine of Swords. The Knight of Swords. Wow. Dalawang beses lumabas. Yes. Sabi nito, enjoy your life. Move lang. Move. Daan lang. Pag nandun yung problema, daanan mo lang. Wag mong dibdibin. Wag mong
ikalugmok. Don't let it ruin your day. Don't let it defeat you. Kailangan ikaw yung mismong uri ng tao na wag mo hayaang masira yung momentum mo. Okay? Yan ang magandang payo for you. In the area of your fortune, you have Believe in Magic, Journey by Moonlight. Yes, maniwala ka na may magic ang Diyos, may magic ang kapalaran, may magic sa universe. Na kung na problema ka this time, God's magic will turn your life better. No? So wag na wag mawawala ng pag-asa. Kung ano man yung nawala, mapapaltan yan. Kahit anong nawala, mapapaltan yan. At babangon ka ulit, okay? Another message, you have solitude, in silence, peace prevails. Yes, kung balak mo daw minsan mag-solo muna, doon mo daw marirealize talaga yung mga kalinawan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung talagang worried na worried ka, kailangan bitawan mo, go with your own, magbakasyon ka, especially this time around, pwede kang magmuni-muni, mag-relax-relax para makapag-isip ka ng tama, lumiwanag ang isip mo, okay? In your fortune, you have the Knight of Swords. Knight of Swords is really telling you this time, so good, laban lang, wag tayong papasira sa mga bagay na nasayang. Sa mga bagay na nagpaantala sa atin o nagpalubak sa daan natin. Kung iniwan niya tayo, okay lang, go push, laban ako sa buhay. Kung na-reject ako dito, okay lang, sige, laban pa ako sa buhay. Don't let heartache, heartbreak, dissatisfaction, a failure stop you for achieving more. You will achieve more. Maniwala ka. So ngayon, huwag ka panghinaan ng loob, okay? Laban lang. Laban, laban, laban. Sabi nga ng sex bomb, no? Hindi tayo tinuruan ng sex bomb para bumawi. Tayo ay lalaban lagi, okay? The Knight of Swords. The Chariot card. Yes, wow. Wow, this is really beautiful. Una laban lang pero dahil lumabas si Chariot card, ito po ay card of success ha, si Chariot card. Ibig sabihin, kung ano man ang sisimulan mo today na pagbabago sa buhay mo, na sabi mo, try ko kaya to. Success ito. Okay? Successful yan. So, i-like mo tong video na to para ma-activate mo sa buhay mo itong 2 cards na to. So, sabi rito, huwag kang hihinto porke nadapa ka. Kailangan laban lang, try lang ulit, try. Biglang boom. Meron dire-diretso this time na makukuha mo hanggang tagumpay. So, ito na yung chance mo. Kita ko, time na for you to a new chance, a new beginning. Kaya talaga binago ni God, sabi niya, nak, hindi yan para sa'yo. Ito ang para sa'yo. So, a detour is coming, a positive shift will happen, at this time around, panalo ka na. Napakaganda for you. So, i-like mo yan para ma-activate for you. In your divine messages, you have emotions are running high. Yes, halo-halong emosyon. Mag-i-stay pa ba ako sa past? Aabulin ko pa ba yun? Pero nahihirapan na ako. Ano kailangan ko gawin? Magkatsaga ba ako dito? Pero ang tagal-tagal. Tapos, i-accept ko lang ba? Maraming halo-halong emosyon at hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Normal lang yan. Ang ngayon ang kailangan, upo, pahinga, relax, and distress. Okay? A time to give rather than take. Sabi ng yung spirit guides, mas magbigay ka pa daw in order for you to take more. Okay? Panahon na to para mag-push ka pa. Push. Para mag-gets mo din in the near future yung magandang outcome. Okay? So ngayon, pag-isipan mo kung saan karapat-dapat maglaan ng effort. Hindi sa lahat ng pintuan mag-e-effort ka eh. So, you need to think smart this time, Aries. Saang pintuan dapat ako maglaan ng effort na alam kong babalik din sa akin at meron ako mapapala. Okay? In your divine messages, you have the 4 of Cups. 4 of Cups, sinasabi sa iyo na yung spirit guides na siguro ngayon malungkot ka, dissatisfied ka, dismayado ka sa mga nangyayari. Sabi mo, ang tagal naman. Bakit gano'n? Ang sipag-sipag ko naman. Bakit ganyan? Your spirit guides are telling you, relax. May ibibigay ako sa'yo na bago. Ito yun, no? May ibibigay ako sa'yo bago. Kaya ngayon, focus ka muna sa sarili mo. Ihanda mo ang sarili mo para kapag naibigay ko sa'yo, alam mo kung paano siya gagamitin at alam mo kung paano siya gagawing pangmatagalan. So ngayon, prepare yourself because God is about to give you a bountiful blessing na matagal mong dinasal, na matagal ka rin na-disappoint kasi ang tagal mong hinihintay, pero ngayon paparating na. Okay? The 4 of Cups. Yes, Justice card.
Justice is about surrendering, no? Kitang-kita ko na, God, sige po, ibigay mo na sa akin. Sinusuko ko na sa inyo. Basta po, idaan nyo ko sa tamang direksyon. And it will be given to you. I'm hearing here, makakahanap ka ng sign. Makakakita ka ng sign once dumating na yung para sa'yo. Ngayon, cultivate the time to trust God, ha. I-trust mo lang sa Kanya, itaas mo lang sa Kanya, and it will be given to you at the right time. Okay, ngayon, pataasin mo yung tiwala mo, yung pananalig mo. Because isa yan sa mga elemento at parte ng manifestation. Yung tiwala at walang pagdududa. Okay? Ang outcome mo yan, Aries, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have claw, be careful, do not take risks. Ibig sabihin nito, kapag daw may susubukan kang bago, pag-aralan, kailangan may pundasyon yung plano bago mo ituloy. Okay? You have funnel, period of frustration, yes, and lessons to be learned. So, ramdam na ramdam talaga dito, Aries, yung frustration mo sa mga bagay-bagay. Kaya kailangan talaga tiyaga at saka pasensya kasi pang matagalan yung ginagawa mo. Okay? Now, the message, you have frying pan, trouble, and accusations. So, may mga issues here and there, baka chismis, ganyan-ganyan. So, kailangan daw piliin mo kung ano yung mga bagay na kapatol-patol at kung ano yung mga bagay na hindi. Okay? You have wishbone. Wow, a wish is granted. Congrats po. Meron kayong mga dasal this time na matutupad. Congrats, congrats. Ang outcome niya po for November 2025, patulay ng Pasko. Patulay ng Pasko ng December, you have, wow, Ace of Cups. Ace of Cups is a card of talagang something new is entering in your life. Narinig ko parang may regalo parang ikakatuwa mo to. So ang ganda ng Pasko mo. Whether a new job, a new love life. Kita ko rin dito a new love life. Malakas yung new love life. I don't know why. So congrats po sa mga Aries na naghahanap ng new love life. May mapasok na bago. Or a new chance for something. So congrats po. Ikakatuwa mo to ng sobra. Ngayon hindi ko pa makita kung ano siya. Pero napakalinaw na may bagong papasok sa'yo. So ang tabayanan mo sa Pasko kung atong new beautiful news na darating sa life mo. Probably ito yung wish mo. Kaya siguro hindi ko makita kasi iba-iba kayo ng wish kayo mga Aries. So congrats po. A wish will be granted especially at the end of the month at papasok ng December. Congrats. Ace of Cups. The Two of Wands. Wow. Two of Wands. This will be an opportunity to try something new. Because Two of Wands is really about you getting out of your comfort zone, getting out of your playing safe area. Parang ito yung talagang babago sa life mo Kita-kita ko rito. At susubukan mo siya, sabi mo, eto na yung chance ko to grow. No? Kita-kita ko yung growth mo dito. So congrats po on this new thing. Kayang-kaya mo to. At nakita ko rito, some of you may travel or reaching new heights, reaching new status in your life. So congrats po, Aries. This is really beautiful. So, ito po ang inyong November 2025 reading. Sana po ay nakaresonate kayo. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Aries. I love you. Kahit may trangkaso ako, hopefully po ay nag-gets nyo yung ating reading for today. Thank you for watching. This has been James for James Sardo PH. God bless everybody.